Grabe, shocking. May bagong testigo lumabas laban kay Atong Ang. At ang sinasabi, kitang-kita niya kung paano pinatay yung ibang mga sabungero. Gabi, madilim, kung dinadala ito sa lugar na kung saan siya ay katulong. Katulong po siya. At pinapapasok sila sa kwarto. Darating, tuwing dilim, may darating man ng mga tao. Pinapatay pa lang. At pinapalinis sa kanya yung mga tumambad sa kanya na mga may dumi na may kulay dugo. Yan po yung lumabas ngayon, pinakabagong testigo. Pero bago natin pagpatuloy yan, nais ko muna humingi ng like, share sa inyo at para ma-inspire naman ako lalo lagi araw-araw na hindi bibitaw sa bawat issue na pambayan at para makabigay ng tagumpay para sa bayan. At isa pa, paki-campaign nyo na rin na sa mga kaibigan nyo na mag-subscribe na rin sa ating channel para dadami tayo. At kung dadami na po ang grupo ng mga magagaling at mababait at makatotohanan at makatarungan, maaabot natin ang turok ng tagumpay para sa ating bayan. Dito lamang po sa ating channel na ito. Toto Tirador, para sa katotohanan. Ito po si Toto Tirador, Doctor of Jurisprudence, licensed civil engineer at experienced na editor ng dyaryo sa People's Journal Tonight sa pahayagang Kabayan newspaper. Pero bago lahat, bago magsimula, nais ko muna kayo hingi ng inyong tulong kung tutulong kayo sa akin. At isasampa ko na to sa Lunes, reklamong kuwaranto lamang kay Erwin Tulfo para naman matanggal siya pagka-senador kasi hindi pwede matatanggap ng konsensya ang isang Amerikano maging senador ng Pilipinas na si Erwin Tulfo. Ito po, dito po kayo makapagbigay tulong sa aking GCash o sa video ko at kung sa Western Union o kung paano pwede po niya padalhan. At tulong-tulong po tayo. Ito po yun ang usaga pwede mo padala. So ngayon papunta po tayo sa itong isang ipapakita ko sa inyo isang katulong na pangalang Lisa ay napilitang lumabas. Naawa siya sa mga biktima at lumabas siya pagkatapos ni alias Totoy at yung paglabas niya po ay napaka-timing din. Lalong lumalakas pag-ebidensya labang kay Atong Ang. May dalawa ng sako ng mga may buto na sinatagpuan at kinikwento niya nitong katulong na ito na nagtataka siya bakit maraming mga buhangin ini-order doon pag pinapadala doon sa lugar na kung saan siya naglilinis bilang katulong ni Atong Ang. At wala namang construction doon ang gagawin. So ito, basahin natin. Ating ipakita sa ating screen itong bagong katulong na to. So ito po siya. So ang title to the Maid's Revelation, Untold Details Behind the Disappearances of dozens of cockfighting enthusiasts. Sabi niya sa English, Tagalog ng salita, pero in English lang natin. I saw things no one else did. I kept silent until now. Yan ang sabi ko na nagsasabi. Ao seu destino com o toque de botão em seu smartphone. A One2Go disponibiliza vários meios de transporte para levar você até seu destino em qualquer lugar, regional e mundial. Reserve suas passagens de forma rápida. Okay. May interference, pasensya na muna. Basahin ko ha. So sinasabi ng dating maid nito, a former housemaid finally reveals that she witnessed during a mysterious and controversial chapter in Philippine history. Ito ba makita niyo si Atong Ang? Nagpapaliwanag sa Senate hearing yan. Tapos ito naman po ang
kwento kung paano nangyari pagkakawala ng mga sabungero. Ang title nito is A National Mystery Resurfaces. From mid-2021 to early 2022, the Philippines was rocked by a string of high-profile disappearances involving individuals who participated in cockfighting events, a once thriving cultural pastime that in recent years had grown into a massive online and in-person industry. At least 34 individuals vanished after attending various cockfighting derbies in locations around Luzon. Despite security footage, testimonies, and media coverage, very little progress was made in uncovering their fate. Until now, a recent development from an unlikely source, a domestic helper previously employed at private estates linked to unknown industry figure, Atungang, has reignited public attention and steered new hope for the families who waited years for answers. Naka-English na, Tagalogin na lang natin. Siya po ang testigo na hindi natin inaasahan sa isang eksklusibong kanyang sinumpang salaysay na nakuha ng mga local community rights organization, isang 42 taong edad na babae, pangalan niya ay Lisa, ay lumabas para sabihin kung ano ang kanya nakita. Sinabi ni Lisa na matagal na siya, may isang taon siya nagtrabaho sa isang liblib na lugar sa Batangas, na kung saan nakarinig siya lagi ng mga hindi na pambihirang mga pangyayari. Nakita niya mga pambihirang pangyayari habang siya ay nakatulong doon. Mga ganap na hindi niya maunawaan nung time na yun. Pero ngayon naniniwala na siya na ito ay may relasyon sa mga nawawalang mga kaso, nawawalang masabangero. Sabi niya may mga gabi raw na may mga sasakyan dumarating gabing-gabi na at manatili ng mahabang oras. Tapos sila daw ng mga katulong ay sinabihan na pumasok sa loob ng kwarto nila. At kinabukasan, makikita nila may mga na may nangyari. Pero hindi nila alam, pero hindi rin sila makapagtanto kung ano yun. Kanya rin naalala na sila ay inutusan na magreklamo ng mga ilang mga lugar doon na kung nang nililis niya, nakikita niya na may mga dumi at parang stain ng dugo. Ang gulo. So, although hindi nila mabigay ang paliwanag kung bakit, na isang punto ay nakarinig siya ng mga nagtatrabaho na mayroong mga lugar doon sa kanilang pinagtatrabaho na bawal ang sinumang trabahante na pumunta. Yun ang tawag ay cold room. Cold room, ano ibig sabihin nun? Malamig na lugar. So, itong lugar na ito ay bihira lang mapuntahan ng tao, kundi sila lang. Ito ay sinasabi niya na may mga gwardiya at at hindi mapapasok kahit sinong mga empleyado o kawani. Sabi niya, may mga hindi kilala mga tao lagi na pumupunta roon. Lalo na kung mga Sabado o Linggo ng may derby ang manok. Ang iba sa kanila ay nakikita niya daw na ang mga damit, yun daw ang damit na nakita niya na suot ng mga tao ngayon nung makita niya yung mga missing na may nakadamit. So, nagbigay sa kanya ng ideya na iyon nga ang mga taong nakita niya ay mga pinatay. So, dagdag pa niya ng mga panahon na yun ay marami daw pinapadala na construction materials at mga concrete mixers na pinapadala. Kahit na
wala namang trabaho o renovation na nangyari sa lugar nila, sa kanilang bahay. Sabi nga niya, kitang-kita ng mga mata ko kung paano sila pinaslang, sabi niya. So, pagkatapos ng sinumpang sa na yun, ang pulis o PNP at ang NBI ay nakumpirma na pupuntahan nilang lugar, examinin nila at titingnan na kung may kinalaman ito sa mga lugar na kung saan ang mga pasabong at yung mga pribadong lugar na dati nang ni-examine. So, ito naman ay parang kahit na hindi na wala ng katapusan yung pag-aantay ng katarungan ng mga pamilyang biktima ng pamilya na magbiktima, ay tuloy pa rin na sila ng tuloy. Si Maricel Cruz, asawa ng isang nawala, sabi niya, nagdarasal ako gabi-gabi na sana may lalabas na tao at ito na maaming inantay. Yung paglabas actually ni alias Totoy at saka yung babaeng ito lumabas na rin. At syempre isang araw, lumabas na rin si Arvin Mangyat na dalawang beses tinangkang patayin pero hindi namatay, hindi man natamaan ng isang bala kahit yung unang pag-ambos sa kanya ay 200 na mahigit 200 na bala ang niratrat sa kanya, ang kutsi niya ratrat pero hindi siya namatay, hindi siya natamaan kahit isang bala. Siya ay nakaupo lang sa kanyang upuan, nakahawak sa manibela hanggat sa umalis lang bumaril sa kanya. Ito may mga tanong, may mga kwento at may mga bigay na mga indikasyon. Kahit na wala daw siyang, kahit wala ng mga mga solido na ebidensya na nakikita. Mga maraming tanong daw ang pumupunta ngayon, bumapagitna sa mga isipan ng mga tao sa buong Pilipinas. Anyway, sabi ni Lisa, kahit na nakakabahala ang kanyang kalagayan, maaring kapalit nito kanyang buhay, ay although nasa protective care siya ng pulis, explain niya na pinili niya magsalita kaysa yung manatili na lang at saka hindi niya kailangan ang gantimpala dahil sa sugo ng kanyang konsensya. I keep silent, sabi niya sa English pa sa kanyang affidavit. I kept silent because I was scared. But watching the families year after year, I realized they needed someone to speak up. So siya na nga nagsalita na nga. So although na wala pang closure sa ngayon, may nakikitang pag-asa na sa ngayon yung nakikita ang mga biktima. So, ang mangyari po ngayon dahil dito ay bubuksan na po ni Senator Bato ang panibagong investigasyon sa kasong ito. So kung ganun po mangyari ay malaking pag-asa ating makikita. Ano pong ating maasahan dito? Maasahan po natin po dito ay mapipindang na talaga si Atong Ang. Pero kailangan, sabi ko sa vlog ko kanina, ay dapat gumawa ng hakbang ang DOJ, magsampa muna ng petition for provisional whole departure order na hindi papayagan makalabas ng Pilipinas si Atong Ang, si Gretchen at sino pang iba na involved. At kanais-nais naman po nangyari na sa unang araw may nakita na kagad isang sako na may laman ng mga buto. Imposible naman buto ng hayop yun. So, yun siguro may connection sa sinasabi ng nilisa ng babaeng katulong na yung doon ay sa kanyang lugar ng kinililinis na siya ay katulong ni Atong Ang. Yun nga siguro yung nakita lamang sa sako. So, at least we are hoping that everything will come to fruition for justice, in the name of justice. At ano pa bang ating sasabihin dito? At
lumalabas din po na ang mga sa testimonya, ang bala po na ang baril na ginamit sa pag-ambush sa isang sabongero ay lumalabas na isa nilang baril na ginamit sa pagpatay sa mga war on drugs victim. Ang isa doon si Police Lieutenant Christopher Geronimo at saka yung isa si ex-police officer si Edward Chavez. Yung mga pinatay, ang ginamit ng baril sa kanila base sa mga bala na nakakuha ay kapareho sa mga bala na nakukuha sa pag-ambush, sa pagtagang pagpatay kay City Councilor Arvin Mangyat. Si Arvin Mangyat po ay dati siyang pulis. Lumabas pagka pulis, naging barangay kapitan. At nung naging barangay kapitan siya, hanggat naging konsyal, ay nagnegosyo siya ng isabong. Kumuha siya ng prangkisa sa pitmaster kay Atong. Kaya lang, ang problema nito, maraming mga taga Laguna ang tinuturo ni Atong na mga TUP na dadaya sa sabungan. Kaya, sinuspetsa niya na ang boss ng mga TUP ay si Arvin Mangyat. Si Arvin Mangyat naman ay binigyan siya ng prangkisa. Dahil sa prangkisa niya, tinatayo niya sa isang pwesto sa Laguna o sa Calamba. At pumupunta doon na mananaya sa kanyang restaurant at doon natataya. Pero dapat ang sistema ay tataya sila sa GCash. Pero ang iba ata, may plataforma daw ata si Arvin Mangyat na ginawa na iba at doon sila matataya. Kaya ang taya doon ay hindi na napunta kay Atong Ang. Napunta doon. Kaya because of this, yung mga TUP ni Pandaraya ay nakikita ni Atong na isang malaking kalibian sa kanyang negosyo. Kaya nagalit siya. Kaya nagdesisyon na papatayin ng mga TUP na kanyang nakikita. So, tapos tinatanong niya kanyang grupo sa Alpha, kasama si Gretchen, bumuto-buto, tinatanong niya. Sabi ni Tutoy, alias Tutoy, kasi nandun din siya. Kung sino ang gusto sa desisyon niya mo, tumaas lang ng kamay na papatayin na lang mga TUP. Kunin natin papatay. Yun po ang kwento dyan. So, hindi naman ako maniniwala na kasapi pa si Duterte dito. Kasalanan ni Atong yan. Nung panahon pa ni Erap ganun nagkatindi si Atong. Wala pa si Duterte doon. Panahon ni Noynoy, tumira din yan ng ay-alay. Ibig sabihin, kahit sino presidente yan, ay tumitiran siya Atong. Pag wala na si Duterte, nakipaglabi naman siya kay Erwin Tulfo at nagbigay ng mga kung ano-anong mga ambulansya, mga wheelchair. Pero ang pakay niya para i-recommenda ni Erwin Tulfo na bigyan siya ng bagong prangkisa para sa ISAPO. Okay? So hanggang dyan na muna tayo. At ito po yung bagong mga revelasyon. So, Rolando Hoxon, totoo lahat ng analysis mo, nagkakatotoo. O yung analysis ko po sa impeachment ni Sara na sobra ay inaksyonan na ng Supreme Court. Sabi ko, ang 4 na impeachment hindi pwede. Yung December 2, December 4, December 19, 2024 na dapat 10 araw na days lamang ay asikasuhin na. Hindi inasikaso. Kaya sabi ko, matatalo kayo rito. Hindi nga ako nagkamali. At mukhang ito na patutunguhan. Halos sure na ko dyan. Bakit nag-utos ang Supreme Court sa House of Representatives na isumiti yung 3 pang reklamong impeachment. Magsumiti sila ng parang records ano nangyari, anong ginawa nila. At magsumiti sila ng mga session days, records and saka minutes at tatawag na kalista ko anong nangyari, anong ginawa. So kung bibilangin niya ng Supreme Court, lampas na 19 days na. Ikampas sa 10 days. So, ibig sabihin, pag lampas sa 10 days, at kung hindi na inaksyonan nung 10 days na yun, and null and void na yan, pati yung impeachment ngayon, null and void na rin. So, ganun po. So, yan ang pinagmamayabang ko. Lahat ng mga legal analysis ko ay nakatotoo na mangyayari. Kaya, yan po ako'y nag-analyze lang ko. Hindi ko pwede sabihin na kung pumapanig ako sa kay Sara. Pero ano man ang gagawin ko, hindi ko pwede sabihin kontra
doon na tama. Hindi ko pwede sabihin na tama o valid yung impeachment. Kasi nga mali nga eh. At hindi ko pwede sabihin na yung Senado ay wala ng choice kundi mag-hearing na lang mag-hearing. Hindi. Nakalagay po sa ating konstitusyon, batas yan na ang lahat ng kapangyarihan sa pagdesisyon kung anong gagawin sa impeachment ay nasa Senado. Hindi pwede sabihin na wala. Kaya mali po sila ni De Lima, si Luestro, si sino-sino pa, si Atty. Howard Calleja, si Atty. si marami pa si Atty. Barry Ibarra na spokesman dati ni Leni Robredo, si Antonio Carpio, tsaka si Adolfo Escola, si Christian Monsud na dating Comelec chairman, at saka si Atty. Rene Sarmiento na dating gumawa ng konstitusyon. Mali sila lahat sa pagsasabi na walang choice ang Senado na asikasuhin mo na i-motion to dismiss, asikasuhin lang kung i-dismiss ang kaso, hindi. Yan po, ganun po simple. Hindi natin pwede sabihin na wala. Kaya, hindi mo pwede sabihin, Peps rin, na sinasabi ko lang ang mali. Bakit ka mananiwala na tama yun? Di ibig ka maniwala sa mali. Ganun lang po aking masasabi. Pero bahala ka kung maniwala ka sa mali, I tell you, lumalabas na po ang Supreme Court na nga nakikialam na nga. Nagpalabas na ng utos Supreme Court na ibigay. So, ibig sabihin, tama ako. Kaya hindi ako pwedeng kumontra kay Duterte na tama naman siya ang batas na pumapabor sa kanya. Kung kumukontra ang batas kay Duterte, titirahin ko yun. Ganun lang kasimple. Magiging fair po tayo sa pangyayari. Ang problema sa inyo, makadilaw kayo, maka-pink, maka-BBM, kung ano, lahat na lang basta kayo sa tao kayo nakatingin, basta galit kayo sa tao, lahat na lang ng mga batas kahit pabor sa tao, tinitira nyo, mali. Kaya, baguhin na natin ugali natin para magbago ang Pilipinas. Please, Pips Aren, I don't know kung magbabagong isip mo because you are a soiled person. So, mingi-mingi, gising pa rin po kayo o gising. Si Justin Dave Lagria, morning attorney. So, hanggang lang, gising ako para sa katarungan. Hanggang dyan lang, matutulog na sana ako. Pero ito nakita ko po, itong bagong development, yung isang katulong ni Atong. Okay, hanggang dyan lang po tayo at maraming salamat. At tulungan niyo ako. May hanggang dyan, July 15 pa ako. Kapag sampa ng kuranto laban kay Tulpo. Kailangan matanggal siya sa Senado. Dahil siya po yung Amerikano. Yun lamang po. At ang babayaran ko sa Senado ay abot po 60,000 pesos. Sana tulungan niyo po ako. At andyan po ang aking GCash. Andyan po ang aking mga video. Andyan po ang paypal.com. Pwede yung padala sa tinatawag na Western Union o kung saan naman, Remitly o whatever. Please lang po. Tulungan niyo ako, pero kung ayaw niyo, okay lang po. Maghanap ako ng ibang funding kung paano. Mangutang po ako kung mangutang kinaklaman para lamang po ito sa katarungan sa buong Pilipinas. Ang nakakasal lang dito, ang labang ito ay para sa bayan. Pero ako ang napaparusahan kasi gastos ko eh. Maayong buntag, Cesario Angkog. So, Maham Dawson, morning. So, Peps. Okay, sige, you are free to, that's your opinion, Peps. Pero hindi pa ako didiis. I'm only for the law. Nagkataon lang yan, law ay pabor sa kanila. Okay? Huwag ka maniwala kay BBM, tsaka kung kay De Lima, kung ano, kay Risa, mali. Sila pong mali sa ngayon po. I will never tolerate those. Okay? Ganun lang po ako. Paano magunlad ang bayan natin kung nakastick lang ang inyong paniwala sa isang tao? Iwanan yung tao niya pag magkamali siya. Okay? Iwanan ko rin si Duterte pag nagkamali siya. Ganun lang kasimple. O magandang umaga po sa lahat.